Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalipin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat. Kung dito sa Amerika, meron silang tinatawag na Halloween. Tayo naman sa Pilipinas, ang tawag natin ay Pangangaluwa? Ano pa? Pangangaliwa? Undas? Tigdas? Kung dito, makikita mo mga bata na sa labas, nangongolekta ng mga tsokolate. Sa atin naman, yung mga bata, nangongolekta ng kandila. Ang simenteryo sa atin na dating nananahimik ang mga patay, nagiging buhay ang lugar. Nagiging malapiesta ang dating ng mga simenteryo. Kaya yung mga RIP, imbis na nagiging rest in peace, pagdating ng undas, yun ay rock in peace. Pero bakit nga na ba tinawag ating undas? Naisip niyo ba yun? Saan nanggaling ang salitang undas? Pinag-aralan ko maigi ito. At palagay ko, ito ay hango sa dalawang salita. Undas, pinagsamang salita yan. Ang ibig sabihin ng dalawang salita yun ay unang natodas. Kaya naging undas. Diba? May bago kayo natutunan, ha? Makes sense, diba? Sa araw na yun, sa araw na ito, inaalala natin ang mga unang natodas sa atin.
Pero, bakit nga ba November 1 ang nakagawian nating pagdalaw sa sementeryo? Gayon naman, ang November 1 ay araw ng mga santo. Bakit ito ay araw ng undas kung tatawagin natin? Di ba, ang araw ng mga kaluluwa ay November 2, dapat bukas pa. Kasi nga, alam natin to, meron tayong mentalidad tayong mga Pilipino na masyado tayong sigurista. Lahat ng bagay gusto natin sigurado. Diba? Alam niyo naman yon. Magpapapicture ka lang. Alam mo naman yung mga camera ngayon, digital na. Pero pag napakuha, isa pa para sigurado. Digital na nga yan eh, hindi naman yan film. Diba? Kung sa film yan, talaga maniniguro ka kasi baka masira, na-expose. Pero kung digital na, lahat maririnig mo. Isa pa para sigurado. Pag bumili ka ng mga gamit, appliances sa Pilipinas, di ba? Bago mo bayaran, ano gagawin ng mga salesman o sales lady? Bubuksan pa yung kahon. Aalisin yung gamit. Isasaksak, papakit sa yung maandar. Di ba? Pag sinabi mo, okay na, okay. Baba, paulutin nila, dadalhin ka sa counter, tsaka ka magabayan. Gusto natin, sigurista tayo, sigurado tayo. At ganun din, sa ating mga yumaong na mahal natin sa buhay. Nais natin sila ay siguradong malwalhati sa buhay sa kabila. Gusto natin kagad silang ihanay sa mga santo. Kaya nga maging sa salita natin, marami tayo sa wika natin, wikang Tagalog, marami tayong salita pag sinabi mong patay, di ba? Siya'y namatay na. Ano pa? Siya'y nadedo. Siya'y natigok. Siya'y pumanaw. Siya'y yumao. Di ba? Pag sabi mong, yayao na ako. Di ba? Ano sabihin yun? Mauna na ako. Yun, undas yun. Unang natodas. Yumao. Tapos, may tayong sumakabilang langit, sumakabilang buhay. Di ba? Sabi naniniwala tayo na meron pang kabilang buhay. At, sumalangit na siya. Naniniwala tayo na yung ating kamag-anak o mahal sa buhay na namatay ay nasa langit na. Kaya sinasabi natin, siya'y sumalangit na. Nais natin na ligtas sila at masayang nagtatamasa ng gantimpala ng Panginoon. Nais nating kasama na sila sa kalipunan ng mga banal o ng mga santo. So kapistahan ngayon ng lahat ng mga banal sa langit, bagamat hindi natin kilala ang marami sa kanila. Nakaukit naman sa ating alaala ang kabanalan na kanilang ipinakita nung sila ay nabubuhay pa dito sa lupa. So, ano nga ba ang kanilang nagawa at itinuturing silang mga banal? May kwento ako sa inyo. May isang estudyante nag-aral ng pagiging doktor. Naging doktor siya. Natapos niya yung pagiging doktor. Pero imbis na mag-apply siya sa Amerika o sa isang tanyag na ospital, ang ginawa niya, nagpunta siya sa pinakaliblib na lugar sa Pilipinas kung saan walang ospital. Tapos, nagrenta siya ng isang maliit na kwarto para gawin niyang clinic. Nakaupa siya doon sa ikalawang palapag, second floor, isang apartment na pinaupa sa kanya. So, ang ginawa niya, naglagay siya ng isang karatula sa labas ng pintuan. At ang nakalagay doon, si Doc ay nasa itaas. So, kapag nakita ng mga tao yon, alam nila, si Doc sa taas lang. So kakatok sila sa pintuan, bababa si Doc, bubuksan yung pintuan, akit sila, at libreng gamot. Libreng paggamot, libreng konsulta, libre pati yung gamot na binibigay sa kanila. Ang sinasabi lang ng mga tao ay, thank you Doc. Lumipas ang taon,
naging tanyag ang doktor na ito. At sumikat siya, dumami ang kanyang mga pasyente. Sa kilaunan, namatay si Doc. At yung mga tao, bilang pasalamat sa kanya, lahat sila nandoon, napakaraming tao nandoon sa kanyang libingan. Pero, isa lang ang kanila naging problema. Nakalimutan nila kung anong pangalan ni Doktor. Kasi ang tawag lang nila, thank you, Doc. Pag napagam sila, thank you, Doc, si Doc nasa itaas. So ngayon, hindi nila alam kung ano ang ilalagay sa lapida. Hanggang may nakaisip na isang tao, tumakbo sa kanyang klinika, kinuha yung karatula at nilagay sa kanyang lapida na nakasulat, si Doc, nasa itaas. Nasa langit na nga si Doc. Sila ang nabuhay ng matino dito sa lupa. Hindi lamang sa mga idiniklara na simbahan, kundi maging ang mga libo-libong taong walang pangalan ay pinagdiriwang din natin ang mga maraming santo at santa na nasa itaas, na marahil marami sa kanila ay hindi natin kilala. Sila ang mga unsung heroes na tinatawag natin ng ating simbahan na naging tapat at nag-alay na kanilang buhay para kay Kristo. Hindi natin matatagpuan marahil sa official list ng mga banal ang kanilang mga pangalan, ngunit alam natin na kanilang mabuting pamumuhay ay nagsisiguro na naroon na sila sa kalangitan at nagdarasal para sa atin. Sila ay maaaring mga kamag-anak natin o kaibigan natin o kakilala natin na nasa langit na. Naging tapat silang lahat sa pagsunod kay Jesucristo, kaya't karapat-dapat lang na tamuhin nila ang gantimpalang mapabilang sa kaharian ng langit. Sila ang tinatawag sa Ebanghelyo natin ngayon na mapapalad, na tinutukoy ni Jesus. Marahil sa mata ng mundo, sila ang mga aba, nagugutom, tumatangis, inuusig, inaapi. Ngunit sa mata ng Diyos, sila ang tinuturing mapapalad, sapagkat noong sila ay nabubuhay pa, ay lubos ang kanilang pagkitiwala sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, hingin natin ang kanilang pamamagitan. Magdasal tayo sa kanila na sana tayo rin ay mabilang isang araw sa kanilang hanay. Sapagkat ito naman talaga ang ating bokasyon o pagtawag sa pulpa ng ating pagsilang, ang magpakabanal. Kaya huwag tayong matakot kapag dumadalo tayo sa sementeryo. Sapagkat iniisip natin, baka kung nasaan naman sila. Pero nga, dapat natin lagi isipin, sila ay nasa kaharian na ng Diyos. At kung tayo pupunta sa sementeryo, isa lang naman ang kanilang hinihiling. Kung sakaling kailangan pa nila ang panalangin natin, magdasal tayo para sa kanila. Ilan sa inyo dito ang nakabisita na sa sementeryo? Isa lang. Yun, dumadami. Kung wala kayong oras bumisita sa sementeryo, sila ang pabisita nyo sa bahay ninyo. Mas may thrill. Kaya nga, sa kapistahang ito at sa pag-alala ng mga kaluluwa, ay hindi lamang para sa kanila. Sa katunayan, ito ay para sa atin. Sa ayaw at sa gusto natin, papanaw din tayong lahat. Yun lang ang siguradong mangyayari sa bawat nilalang dito sa mundo. Ang ibang bagay ay hindi sigurado. Yayaman ka ba?
Hindi sigurado. Ilan lang yung mayaman? Sisikit ka ba? Hindi siguro. Ilan lang ang sumisikat? Nagbabayad ka ba ng buwis? Hindi lahat nagbabayad ng buwis. Pero, ang lahat ay mamamatay. Yes. Walang permanente sa mundo. Lahat tayo ay imigranteng nangungupahan lamang, na balang araw lahat tayo ay isa-isang dadaan sa immigration ng kalangitan. Kaya sa lapida, kung mapapansin niyo sa mga lapida sa simenteryo, 2 taon ang makikita doon. Yung taon ng kapanganakan at yung taon ng kanyang kamatayan. Kung tutuusin, walang saysay yung 2 taon na yon. Sapagkat yung unang taon, helpless ka, pinanganak ka pa lang. Yung pangalawang taon, namatay ka na, helpless ka rin. Ngunit, malaki ang sinasabi yung maliit na guhit sa gitna ng 2 taong ito. Sapagkat yun ay ang tumutukoy kung paano ka namuhay dito sa mundo. Tayo ay nangangailangan ng kanilang panalangin. Tayo ay nangangailangan ng kanilang inspirasyon upang matulad tayo sa kanila at isang araw ay mapabilang din sa hanay ng mga banal. Mga kapatid, sikapin natin magpakabuti habang tayo ay naririto pa sa lupa. Ang kasalanan ang hadlang sa ating pagiging banal. Sa tuwing tayo ay gumagawa ng kasalanan, ay nalilihis tayo sa pagtawag ng Diyos na maging banal. Ang kabanalan ay pagtawag para sa lahat. Akuin natin ang pagiging banal. Isabuhay natin ang aral ni Kristo. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. At balang araw ay makakamit din natin ang gantimpala sa kalangitan. Mga kapatid, sana balang araw ay masabitan din tayo ng karatula katulad ni Doc na magkasabing siya ay nasa itaas. Pagpalain nawa kayo na may kapal. Amen.